Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa mga taong ginagamit niya para maglingkod sa ating pong iglesia, sa church na ito. At kasama po yun sa pagtawag sa atin ng Panginoon, yung maglingkod sa Kanya. At sa pamamagitan nun, pag pinagsama-sama natin yung ating pagsusumikap, maraming tao ang nagkakaroon ng naririnig ang Panginoon at nagkakaroon ng bagong buhay. So, yun po yung panalangin ko sa Panginoon na bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon sa kanyang pagtawag at sa kanyang tamang oras. Ganon din, kanina habang nagwo-worship, the Lord prompted in my heart na to encourage this congregation. And ang prompting sa akin, sabi ng Panginoon sa akin, encourage the congregation and affirm mo sila na it's really good to have a church life. It's good to have a church life. Na meron tayong gabay sa ating buhay spiritual, meron tayong accountability, meron tayong worship time, meron tayong time para makapag-reflect at makapagpahinga yung ating mga puso. Sa araw ng linggo, katulad nito, sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. At iyon, mga kapatid, it's always good to have a church life, to journey with the other believers, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Tapos na po yung mensahe. Okay. Alam niyo ho, isa sa mga maraming bagay na nagustuhan ko sa Subic Bay Freeport Zone yung adherence po ng traffic rules. Yung adherence to traffic regulation. Naalala ko nung mga nakaraang, medyo matagal-tagal na mga nakaraang taon, medyo hindi pa ako sanay sa pagmamaneho dito sa Freeport, na-overlook ko yung stop sign. Yun. Tapos, sa isang intersection dyan, may mga stop sign, hindi ko siya, lumagpas ako sa stop sign. Tapos, paglagpas ko ng konti, may kumaway na. Ganun. Okay. So, kailangan kong mag-abide. Sabi ko, ano kaya nangyari? And then, yung traffic officer pulled me over. Tapos binaba ko I rolled down my window. Sabi ko, sir, ano po yung violation ko? Sabi nila, sir, lumagpas, hindi po kayo huminto dun sa stop sign. Dapat huminto po kayo kasi dito po sa Subic Bay, sinusunod po namin yung traffic rules. So, ay, ganun po ba, sir? Sabi niya, yung first stop, first to go. Yan. Tapos pinakita niya sa akin, first stop, first go rule para ma-prevent yung accident. So, yung traffic enforcer, kinuha niya yung license ko. Okay, kailangan ko ibigay yung lisensya ko sa kanya. At in-inform niya ako na magbabayad po kayo sa LED ng penalty ninyo, ng fine ninyo. So, medyo nalungkot ako. Una, I deeply regretted my violation. I violated the traffic rules. And then I was embarrassed. And then I admitted my mistake. Tinanggap ko yung pagkakamali ko. Kesa maka-aksidente nga naman tayo. Tinanggap ko yung pagkakamali ko. And then ito, magandang bagay. I apologize to the traffic enforcer. Sabi ko, sir, pasensya na po kayo. So, hindi ko po talaga alam yung mga rules dito at lumagpas. And then, I expressed my apology. Ngayon, to my surprise, yung traffic enforcer, bigang gumanda yung kanyang pakikitungo sa akin. Hindi siya authoritative. Napaka-calm yung pag-respond niya sa akin. And then binalik niya yung driver's license ko. Sabi niya, sir, palalagpasin ko po kayo ngayon. Pero sa susunod, mag-iingat po kayo. So I will never forget that time na ako ay pinatawad nung traffic enforcer. So I made a mistake, I violated the law, at karapat-dapat nga lamang na magbayad ako ng penalty, ng fine.
Subalit itong traffic enforcer, pinakitaan niya ako, pinakitaan niya ako ng mercy at hindi ng judgment. Pinatawad niya ako sa aking offense. And on that day, hindi ko makakalimutan, I received undeserved. Hindi ako deserving na pabayaan eh. Rules yun eh. Kailangan kong law yun eh, bayaran yung fine ko. But I received a favor, forgiveness. I was forgiven. And that came unexpectedly. Pero makinig po tayo. Hindi ko po sinasuggest na gawin nyo rin yung ginawa ko, okay? So baka mamaya isipin nyo na patawarin din kayo ng traffic enforcer. So hindi po ganon. Baka mamaya ibang traffic enforcer makahuli sa inyo, lagot talaga kayo. May penalty po talaga. Alam niyo po mga kapatid, ang forgiveness o ang pagpapatawad is deeply rooted in Christian teaching. Now, Christians, yung mga Kristiyano, are encouraged to forgive because sila din ay nakatanggap ng pagpapatawad sa Panginoon. Naku niyo po. Ngayon, ang mensahe natin, ang pamagat ng ating mensahe ay forgiving spirit. Ito po yung panglimang sermon, sermon number 5 of our sermon series, Kingdom of Glory as Citizen of Heaven. Ang mga talata po natin ay matatagpuan sa Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Isang parable na naman ng ating Panginoong Yesus ang ating aaralin ngayon. Subalit dahil napakahaba ng istorya, hindi ko na po babasahin yung mga talata. Pero sa bulletin ninyo, andyan po yung mga verses, sundan niyo po ako. Yung mga verses dyan sa scripture habang ipinapahayag ko sa inyo ang mensahe ng Panginoon sa hapon na ito. At bago po tayo magpatuloy, humingi po tayo muli ng gabay sa Panginoon sa mga oras na ito. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat dahil dinala mo kami sa lugar na ito upang purihin at sambahin ang iyong pangalan. At marinig, Panginoon, ang nais mo na gawin namin sa aming buhay. Salamat sa salita mo, dakilang Diyos, na laging handa at available para sa amin upang baguhin ang aming pag-iisip patungo sa iyo, ang aming pong direksyon sa buhay, at ganun, Panginoon, hubugin ang aming pong mga pagkatao na maging kawangis ng aming Panginoong Yesus. Lalong-lalo na, Panginoon, sa area ng aming buhay ng pagpapatawad. Banal na Espiritu, inaanyayahan namin ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Alam namin na ikaw ang mangungusap sa amin at gagabay sa aming pong pag-aaral. Ang aming pong ang oras na gugugulin sa mga oras na ito ay subaybayan mo at maunawaan namin ng tunay, dakilang Diyos, ang iyong mensahe sa amin na magbabago sa amin ngayon at magpakailanman para sa kapurihan at pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So ito po yung pinaka-take home natin. So since tayo po ay citizens of heaven, kung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, humingi ka ng tawad sa Kanya at sinabi mo, Panginoon, ang kalooban mo masunod sa akin. Okay? So, pinagkalooban ka na maging anak ng Diyos. John 1:12, ang sino man tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Yesus, pinagkaloobang maging anak ng Diyos. You belong to God. You are a citizen of heaven. Okay? Temporary ang buhay dito. Pagkatapos ng buhay natin dito, uuwi tayo sa luklukan ng ating Ama sa langit. You and I are citizens of heaven if you have Jesus Christ in your life. So ngayon, habang nandito tayo sa temporaryong mundong ito, citizen pa rin tayo ng heaven. Pero meron pa tayo mga misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon at may mga binabago pa siya sa ating buhay. A citizen of heaven, mga kapatid, forgives. If you are a citizen of heaven, you know and you have the ability how to forgive. And I would like to share with you tatlong reflection po sa ating mga talata ngayon. Una,
Makatatagpuan natin sa talata natin na God forgives. God forgives. Kung babasahin natin ang aklat ng Biblia, alam niyo po, kung babasahin natin ang Bible, ang pinaka-mensahe ng Biblia is about redemption and God's forgiveness, God's grace. Ito yung mabuting balita, nandito po lahat. Mga kwento kung papaano ang Diyos ay nagpapatawad at nagmamahal. Yes, He is the God of justice. He is the God all-powerful. He is the God of wisdom. He is the God of righteousness. He is the God of peace and love. Siya din yung gods ng judgment, ng God of wrath. At higit sa lahat, makikita natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, God is the God of mercy and forgiveness. Nagpapatawad ng Diyos. Sa mga talata natin, ginamit ng Panginoon ang kwentong ito, yung mercy and forgiveness na malatagpuan natin sa kaharian ng Diyos. So it describes a king, isang hari, na nilapitan ng kanyang isang servant niya na humingi ng tawad sa kanyang kasalanan. Basahin ko po sa inyo yung mga talata. Sundan niyo po ako. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. But since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold, along with his wife and children, and all that he had, and repayment to be made. So the slave fell to the ground, prostrated himself before him, saying, "Have patience with me, and I will repay you everything." And the Lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the debt. So dito sa parable na to, okay, yung isang servant, meron siyang utang sa kanyang master na 10,000 talents. And during Jesus' time, yung 10,000 talents ay equivalent to 15 years worth of manual labor. Napakalaki ng utang niya sa hari na ito, sa kanyang master. So, kumbaga, parang quarter of his life, he need to spend working for this master para mabayaran niya yung kanyang pagkakautang. Pero wala siyang pambayad and long overdue na sa kanyang debt. Eh meron silang patakaran noon sa custom nila, pag hindi ka nakabayad ng utang mo, okay? So ang ibabayad mo yung sarili mo, yung pamilya mo, ibebenta ka, including your wife and children, and all possession, yan, be sold off to cover the debt as customary practice during that time. So out of desperation, humingi ng tawad itong servant, itong slave. Sabi niya sa verse 26, so the slave fell to the ground, nagpakumbaba, prostrated himself before him, saying, "Have patience with me, and I will repay you everything." Now, before we move on, okay? Alam niyo po, kung ikaw ang nasa sitwasyon itong sa kasalukuyang sitwasyon, mapapatawad mo ba, malilet go mo ba ang isang tao na may pagkakautang sa iyo na napakalaking halaga? Alam niyo po, sa nakikita natin sa ating paligid, okay? Marami pong mga relasyon, maraming magkakaibigan, nagkakawatak-watak, naghihiwa-hiwalay, nag-aalitan, nagagalit, nagkakasuhan sa korte dahil sa pera. Because many people value money over friendship and relationship. Ito po yung nakakalungkot. Now, in this case, pag ganito, napakahirap i-let go. Kaliwat kanan, naririnig natin itong mga ganitong problema. Subalit, makikita natin dito yung mercy and compassion ng master, ng hari, in verse 27. And the Lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the debt. Alam niyo po,
Nung pinatawad siya ng master, binura lahat ng utang niya. All his debt, canceled completely. The king in this parable, alam niyo, meron siyang authority, meron siyang kapangyarihan i-condemn, pakulong, parusahan yung taong may pagkakautang sa kanya. Subalit napakaganda ng puso ng master. Sabi, he chose mercy over judgment. He can condemn, pero he chose mercy. Like what happened to me when I got caught sa ng traffic enforcer. The traffic enforcer chose mercy over judgment. Maybe you can relate. Sa atin po dito, marahil makaka-relate po tayo sa parable na ito, na yung slave may pagkakautang na 10,000 talents sa kanyang master. Perhaps, ito napakabigat na kalooban. If we will relate with this story sa spiritual na bagay, maaaring may utang tayo sa Panginoong Diyos. At napakalaki ng pagkukulang at utang natin sa ating Panginoon. Perhaps, you owe God 10,000 unconfessed sin. Wow, dami. You might tell yourself, sabi mo, napakadami ko ng kasalanan, hindi ko na mabilang ang kasalanan ko sa aking buhay. Parang hindi na ako papatawarin ng Diyos sa aking mga kasalanan. You carry that burden, the guilt, the shame. And I don't believe that God can forgive me with this serious sin I have committed. I sense na galit sa akin ng Panginoon at hindi na ako welcome sa kanyang kaharian. May mga tao pong nakakaramdam nito. Ngayon mga kapatid, kung ito'y nararamdaman mo ngayon, meron akong magandang balita sa iyo. Kung ang dakilang Diyos, nakita niya yung pagpapakumbaba mo sa Kanya, yung genuine repentance, God will forgive you your sins without conditions. Kaya ito itinuro ng Panginoon, itong parable na ito, inahalin tulad ng Panginoong Jesus, yung hari na ito sa Diyos, na kung magpatawad ng Diyos, patawad talaga, walang kondisyon. Burado ang kasalanan, burado ang pagkukulang. At this forgiveness, itong pagpapatawad na ito, is made possible through the finished work of Christ on the cross. And those who believe and repent of their sins are justified. Pinawalang sala. Declared not guilty. That's the good news. Redeemed. Lahat ng kasalanan ay canceled and forgiven completely. Ganito magpatawad ang Panginoong Diyos. Kaya ito itinuro ng Panginoon. Alam niyo po si Apostol Pablo, no? Sabi niya sa kanyang sarili, he referred to himself as the worst of sinners. And Paul admitted, inamin niya, he was formerly a blasphemer, taga-usig ng Kristiyano, persecutor ng mga Kristiyano. Actually, killer siya ng mga Kristiyano. Si Apostle Paul gave the approval yung pagkamatay nung unang Christian martyr sa Book of Acts. His name is Stephen. Sige, batuhin niyo yan. And Stephen was stoned to death. Approval, he gave witness, si Paul. So, kinukulong niya yung mga Kristiyano kasi ang akala niya, ginagawa niya yung tama sa pagtatanggol sa kanyang Jewish belief and religion. And then one day, Paul, Saul muna yung pangalan niya nun, he had an encounter with Jesus Christ. The Lord Jesus Christ showed himself to him sa road of Damascus. And then Jesus asked him, why are you persecuting me? Who are you, Lord? I am Jesus. And then he had an encounter with the Lord, and the Lord changed the course of his life. Tapos sumunod si Saul, naging Paul siya, the great apostle Paul. He was empowered by the Spirit to witness. In 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 16, sabi ni Paul, eto, this is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Jesus Christ came into the world to save sinners.
including himself. Sabi niya, and I am the worst of them all. But God has mercy on me so that Christ Jesus could use me as the prime example of His great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in Him and receive eternal life. Para ang sinasabi ni Apostle Paul dito, kahit gaano ka kasama na tao, kaya kang patawarin ng Panginoon at kaya kanyang gamitin sa pagtataguyod ng kanyang kaharian. Ganito magpatawad ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, laging posible ang pagpapatawad nito ng Diyos dahil kay Jesus. Sinabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ito yung penalty ng kasalanan natin. Death in the Bible is eternal separation from God. Hindi lang physical death. Death in the Bible means separation from God. But the free gift of God, ito yung free gift niya, is eternal life through Jesus Christ. The free gift of God is forgiveness. You just need to accept that you are a sinner and repent of your sin, and the free gift of God is forgiveness through Jesus Christ. Jesus completely paid the penalty of our sins. Tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Wala ng condemnation, wala ng judgment, wala ng punishment. Ito yung mabuting balita. God forgives. Na ngayon, naintindihan na natin na nagpapatawad ng Diyos. Yes, praise God. Kahit hindi tayo karapat-dapat na patawarin. Dahil mahal niya tayo. Ngayon, ang itinuturo din ng Panginoon sa atin ay matutunan itong pag-ibig na ito at pagpapatawad na ito sa ating kapwa. Ito yung next point po natin. Forgive others. If God forgives, and you are a citizen of heaven, you also forgive. Now, listen, forgiving others is a very hard topic to discuss. I know it in my heart. Subalit tayong mga tagasunod ng Panginoon, we claim to be Christians and children of God. We must face the reality na ang Diyos nais niya tayo magpatawad sa ating kapwa, sa mga naka-offend sa'yo, nakasakit sa'yo. Minsan ang buhay natin naging miserable dahil sa kasalanan ng isang tao. At di natin makalimutan yon. At ayaw natin patawarin ang taong ito. Now, as we move on this parable, pakikita natin yung contrast, no? Yung pagpapatawad ng hari at yung slave. Ngayon, nandun siya sa sitwasyon na meron siyang tsansa na magpatawad, pero ano yung ginawa niya? Tignan natin sa passage, sa verse 28 to 35. But the slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. And he seized him and began to choke him, saying, "Pay back what you owe." So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, "Have patience with me, and I will repay you." But he was unwilling and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported to their Lord and all that had happened. Then summoning him, his Lord said to him, "You wicked slave, I forgave you all your debt because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave? In the same way I had mercy on you." And his Lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother.
Now, after being released, nung slave na yun sa death niya, nakasalubong niya yung kanyang kapwa slave. May utang sa kanya. 100 denarii lang. Yung 100 denarii, equivalent siya sa 100 days of wages. Ang laki ng pagkakaiba. Ang laki ng pinatawad sa kanya, konti lang yung kasalanan ng kapwa niya. Hindi pa niya pinatawad. Sinakal niya at pinakulong niya hanggat hindi makabayad. Napakasama ng puso. Napakadaming galit sa puso nitong taong ito. Now, ngayon, nagsumbong yung mga ibang mga slave dahil na-witness nila na itong slave na binigyan ng compassion, hindi in-exercise yung compassion sa kanyang kapwa. Lalo na, hindi din niya na-realize yung ginawa niya sa hari, sa master niya. Pareho silang statement na binanggit ng Panginoon dito. His fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, "Have patience with me, and I will repay you." Sana naalala niya yung kalagayan niya nung hiningi siya ng tawad sa Panginoon. Pero hindi. He was, in verse 30, he was unwilling and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. Wow! Nagalit ang hari, yung master nila nung narinig itong balita na ito, and he was upset with the slave. And then, the master rescinded his mercy and grace at pinadala itong slave na to, sabi sa talata, to be tortured. Wow, grabe yun. To be tortured until he could pay his original debt. By the way, this is a metaphor, no? Ito ay parable, okay? This is a metaphor. Okay, hello. Sound, Lana. Meron kasi akong magandang babanggitin This is a metaphor to highlight bakit ganito ka-intense yung sinabi ng hari dun sa slave. A metaphor to highlight just how much God, displeased with those who do not exercise forgiveness and grace. Nasasaktan ng Panginoon, na-upset ng Panginoon. My friends, makinig po tayo. Ang Panginoon ay tinuturuan tayo na ngayong mga oras na ito na isang napakalaki at napaka-importanting bagay sa ating buhay. A profound lesson in our life. Patungkol sa pagpapatawad. Dito, the king exemplified love and compassion sa mga talata natin. He demonstrated yung God's selflessness. On the other hand, the servant focused on himself, dwelling on his losses, his frustration, and became consumed by anger and greed. Ito yung mangyayari sa atin pag hindi tayo nagpapatawad. Makukonsume tayo ng anger, ng greed, at merong consequences. Because, listen, unforgiveness is a sin. It is a sin that consumes us. Church, mga kapatid, ito po yung lesson na gusto kong tandaan natin. When we forget to appreciate God's forgiveness demonstrated through the sacrifice on Jesus on the cross, pag nakalimutan natin ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos, ang ginawa niya sa atin sa krus ng Kalbaryo, pag ito'y inignore natin at kinilimutan natin, pag hindi natin ito tinreasure sa ating buhay, we will struggle to forgive others. Forgiveness is made possible when we treasure God's forgiveness toward us and fully understand the sacrifices Jesus made on our behalf for people like you and me. Alam niyo po, we are not worthy before God. We are nothing before God. We are sinners. But the Lord chose to forgive us.
Our transgressors, yung mga nagkasala sa atin, hindi sila worthy na patawarin. Pero as citizens of heaven, we can choose to forgive them. It is a choice. It is a decision. It is an issue of obedience to our God. We need to deny ourselves, take up our cross daily and follow Jesus if we want to have a forgiving heart and a forgiving spirit. Alam niyo po mga kapatid, ang isang Kristiyano who cannot forgive focuses too much on himself. By the way, hindi ko po ini-invalidate yung inyong nararamdaman. Talagang masakit po ang minsan ng ginawa sa atin ng ibang tao. Hindi ko po ini-invalidate yung pain, yung hurts, hindi ko po yan ini-invalidate. And I understand. I've been through a lot of pains and hurt in my life as well. And it's hard to forgive. Okay? Alam ko po, mahirap tayong patawad. The pain is too heavy to bear to the point of makakarinig po tayo ng mga ganitong mga statements sa tao na sa sobrang sakit ng kanilang pinagdaanan, hindi ko siya mapapatawad hanggang sa kamatayan. Strong words. Some people feel that it gives them a sense of justice. Hindi ko siya papatawarin para magdusa siya sa kanyang ginawa. Gusto ko maparusahan siya, gusto ko masaktan siya. Pag may nangyari hindi maganda sa kanya, bebuti nga sa'yo. Ganon. Ganon ang ano. Punong-puno tayo ng galit, ng sakit at hinanakit. But listen to me, my friends. Listen, no? I've seen people who hold on to their grudges against others, not living a happy life. Hindi sila masaya. Ito yung torture. They are torturing themselves but by not releasing forgiveness, yun yung torture dun eh. They are malungkot sila, lagi silang galit. Pag nakita nila yung tao, sira na yung araw nila. Ganun po. That's a torture. Araw-araw ganun. E paano kung kapitbahay mo lang yan? E paano kung kasama mo sa loob ng bahay? Walang release ng forgiveness. Malungkot lagi. Eto pa, laging galit. Laging galit. At eto pa, dahil doon, yung mga taong nasa paligid niya at kahit yung mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya, nasasaktan dahil sa ugali niya. Ito po yung torture doon eh. Church, mga kaibigan, Jesus takes this issue, itong issue seriously because unforgiveness is a sin. And sin destroys life. Diba? Ang kasalanan naninira ng buhay. You know, families stop communicating because of unforgiveness. Yung mga clans avoid gathering because of unforgiveness. Spouses part ways because of unforgiveness. Even sa church, pag may nasaktan, in the body of Christ, believers, people leave the church because of unforgiveness. It goes against the desires of God for peace and unity. If you do not forgive, you are sinning against God. And this is a fact. This is the truth. Truth in God's word. Sabi sa verse 35, my heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Jesus also said in Matthew 6:14-15, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Kasi wala nang galit sa puso, wala nang hinanakit. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive you. Paul also exhorted to the believers in Colossians chapter 3 verse 13 to be forgiving. Sabi niya, make allowance for each other's fault. Be gracious with one another. Be patient. People are imperfect. If you
know how to follow God and exercise love, you do it with others. And forgive one another who offends you. Remember, ito yung secret. Remember that the Lord forgave you, so you must forgive others. According to our story, the first slave forgot what he experienced to the master, and he forgot to forgive his fellow servants. So ito po mga kapatid. Now the key for forgiving others is remembering. Remembering, lagi nating alalahanin kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, kung gaano tayo kamakasalanan at hindi karapat-dapat, subalit tinanggap tayo ng Diyos. I-treasure natin ito sa puso natin. When you fully understand how much God loves you, you will be able to forgive others unconditionally. Ito po yung huling point natin. Yung hari, may karapatan siyang i-condemn, i-judge yung slave niya, pero he chose mercy over judgment. Ang ating Panginoon, ganun din. Meron siyang authority and power to condemn us, but because of our sin. Yet God chose to forgive us through the finished work of Christ on the cross. He died for our sin. And this kind of forgiveness God wants us to exercise as citizens of heaven. Ngayon, sa aking huling puntos, we must forgive unconditionally. Sa verses 21 to 23, tuturuan tayo nito kung ano ba yung intensity ng command ng Panginoon patungkol sa forgiveness. Now, Peter asked a question about yung limit ng forgiveness. Paano ba magpatawad? Sabi niya. And Peter asked a question. Sabi niya, Lord, how many times should I forgive? 7? Siguro si Peter napakaraming issue sa puso. No? Si Pedro, no? Yung kanyang habang natututo siya sa Panginoon. Marami siguro siyang hindi napapatawad sa kanyang buhay. Sabi. And then Jesus told him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. And then I made the calculation, 70 times 7 equals, mathematician, 490. So 490. Now, kung papatawarin mo ang isang tao nagkasala sa iyo, sa isang araw, may tao nagkasala sa iyo ngayon, sa loob ng isang taon, you have 365 days. Sobra-sobra yung 490. Ibig sabihin, may bonus pa na pagpapatawad. Pero to be honest, wala naman sigurong ganun na may magkakasala sa iyo in your entire life na 490 na tao. Sobrang dami nito unless full-time job nila na talagang pahirapan yung buhay mo. So, 70 times 7 dito was a way of saying, forgive infinitely. You must have a forgiving heart. A forgiving spirit. Ito yung ibig sabihin nito ng Panginoon. Walang limit ang pagpapatawad. Ito yung buhay, ito yung nature ng isang Kristiyanong nakatanggap ng pagpapatawad sa Panginoon. Kahit gaano kasakit, dahil ang Diyos na nagpatawad sa atin, nasaktan din sa ating mga kasalanan. Walang ifs, walang buts. I forgive you because I love you, because of God's grace. Okay? Listen. Okay, konti na lang. Please take note, however, while God commanded us to forgive, He doesn't want us to put ourselves in unnecessary risk. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, you can forgive somebody na nanakit sa'yo, okay? Pero kung patuloy itong tao na to, sinisira ang buhay mo, kinakawawa ka, paulit-ulit, walang pagbabago, you have to distance yourself with this person. Pero you can forgive. Pero wag mo naman i-risk yung sarili mo, no? Na napapahamak ka na dahil sa taong ito. So, we need to use wisdom. Pero you can forgive. I forgive this person. Pero,
okay, mapapahamak ako sa kanya, lalayo na lang ako. I will distance myself and leave the judgment to God. You can also forgive someone if they don't ask for forgiveness. Nakuha niyo po? Kahit hindi humingi ng tawad ang tao na to, kaya niyo patawarin sa puso niyo. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon nung siya po ay napako sa krus. Okay, hindi siya nanalangin sa Diyos Ama na parusahan mo sila. Okay. At hindi siya nagpray ng revenge and judgment bagkus ang sabi ng Panginoon, Father, forgive them for they do not know what they do. He forgave these people even without them asking for it. So ngayon, mga kapatid, kung di nyo mo nakikita na yung taong nanakit sa'yo, nung bata ka, teenager ka, sa eskwelahan, kamag-anak, miyembro ng pamilya, at kung sino man, dating matalik na kaibigan na pinagkanulo ka, a friend who betrays you, a business partner na marahil ay niloko ka or something, cost you a lot of pain and trouble in your life. Okay? If you don't see them anymore, but you still remember the hurt that person caused you, you can forgive that person in your heart. So mga kapatid, nais ko pong ibigay sa we still have a little time, ipanood sa inyo itong video na ito ng kapatid natin na si Cecil. She went home with the Lord already. She used to serve as one of our church council and an usher. And then, natinanggap niya ang Panginoon ng pagpapatawad ng Diyos sa kanyang buhay. At ito ang ginawa niya rin sa kanyang buhay, sa kanyang kapwa. Panoorin po natin itong video na ito patungkol sa pagpapatawad bago po tayo magwakas. Meron akong 4 na anak. Pero hindi ko naranasang mag-alaga sa kanila. Kasi kinukuha sila kaagad ng mga in-laws ko. Okay na okay sa akin ang ganong setup. Dahil busy ako sa mga police operations. Overwhelmed ako sa mga nare-receive kong medals, trophies, awards. At nalulunod ako sa mga parangal. Kaya hindi ko namimiss ang mga anak ko. So year 2002, ipinanganak yung unang apo ko, si Johan. Gusto ko siyang alagaan this time, pero ayaw ng mami niya kasi hindi nga raw ako marunong mag-alaga. Year 2006, God humbled me. Nung isang kahindik-hindik, kagilagilalas at karumal-dumal na pangyayari ang bumulaga sa akin sa News TV. My policewoman daughter, the mother of Johan, was brutally killed by his army officer husband. And that shattered my life to bits. Nung nakita ko sa morgue na where my daughter is lying, sobrang galit, anger and bitterness andito sa puso. Isa lang nasa isip ko pinatay niya na ako, papatayin ko rin siya. At yan din ang sabi sa akin ng mga kasamahan ko sa PNP, katayin natin. Ganon ako nagalit sa kanya. Before, kasi wala pa akong God. Long court battle ensued and the father of Johan was put to jail. Leaving behind the 4-year-old Johan in my care and custody. What a twist, because this time ay mag-aalaga na ako. Mararanasan ko na mag-alaga ng bata. Hands-on and customize ang pag-aalaga ko sa kanya. Na ultimong lamok ay hindi pwedeng lumapit sa kanya. Sobra ko siyang minahal at pinag-ubusan ng oras. Year 2010, when I decided to retire,
para lalo kong maalagaan si Johan. And on December 13, 2014, I decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nabaptize kami sa Triboa. I was enlightened and I was happy kasi alam ko na doon talaga kami dinala ni Lord sa SBCF para magkaroon kami ng spiritual family. Unti-unti nagkaroon ng direction yung buhay ko. Nawala ang bisyo at ang masasamang ugali at ang aking pusong bato ay nawala din dahil nanaig ang takot ko sa Diyos at ang pagmamahal ko sa Kanya. After 7 years of serving the jail, Johan pleaded na patawarin ko na daw yung tatay niya. Ayoko kasi pinatay niya yung anak ko. Let him suffer the consequences. Pero on second thought, I turned on to God and asked Him, Lord, ano ba dapat kong gawin? He says in the Colossians 3:15, forgive as the Father forgave you. So with that in mind, I went to the criminal court and executed affidavit of desistance. At nakalaya na ang father ni Johan. Sa mga unbelievers, kagaya ng mga kapatid ko, ng mga close friends ko, ng iba kong kamag-anak, nagalit sila ng bonggang-bongga sa akin dahil sa forgiveness na ibinigay ko sa murderer ng anak ko. But in my mind and in my heart, I know I glorified God because I obeyed Him. This summer of 2018, kukunin na si Johan ng tatay niya. It's okay with me kasi alam kong naitanim na ni Johan sa puso't isipan niya ang kabutihang asal at ang mga salita ng Diyos na natutuhan niya sa loob ng SBCF. I just thank God and praise Him for the 12 long years of giving me the opportunity and experience the joy of motherhood and the happiness of being the doting lola. Ang sarap-sarap pala. Sa paglalayo namin ni Johan ay malulungkot ako. Iiyak ako tuwing maaalala ko na palagi kami magkasama, na nagsisimba, nag-worship kay Lord dito sa SBCF. Mga kapatid, ito po yung ibig sabihin na you forgive unconditionally. It's possible. Kaya natin itong gawin sa tulong ng Panginoon. As I conclude, I want all of us here to remember and recall, God's unconditional love. Because of this love, we are forgiven of our sins through Jesus Christ who died on the cross. Now, when you experience that, pag naranasan natin yun, matututunan din natin kung paano magpatawad sa ating kapwa na nagkasala sa atin. So, ang Panginoon, bibigyan kanya ng lakas, ng kalakasan para gawin itong desisyon na ito na patawarin ang tao nagkasala sa iyo. So, mga kapatid, the ability to forgive is a defining mark of a true Christian. And when you exercise this forgiveness and love of God, you will shine for Jesus. And people will love you. And you honor God. You honor God in your life. So, cultivate a forgiving spirit. Remember this message of the Lord today. Cultivate a forgiving spirit because a citizen of heaven forgives. Amen? Let us pray. Lord, salamat sa inyo pong
mensahe sa aming sa hapon na ito. Ikaw ay nagpatawad sa aming mga kasalanan at tinuturuan mo rin kaming patawarin ang mga nagkasala sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at katatagan at tulong ng banal na Espiritu na sundin ang iyong kalooban nito sa aming buhay. Pinupuri ka namin at sinasamba sa inyo pong pagpapatawad at sa mensahe ngayong hapon na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.